Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is B, the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hello! Hi, Thirst. Welcome back to our Oh, podcast. kamusta kayo? Ako hindi ako okay kasi nire-regla ako. Harap-harap. Nanghihina po ako kaya ganito itsura ko. Pero okay lang ako. Pagdadaanan mo lang yan. Pero Ilabas mo na lahat. Sundot-sundutin mo para malabas na lahat. kadiri. So, wait. Kadiri mamaya, sabi niya. Mag-beer ka. Mag-beer ka. Alam mo ba, meron akong nurse na ka-work dati. Tapos, ang sakit ng puson ko. Tapos sabi niya, bibilang kita beer, laklakin mo. Sabi niya, ako naman, nilaklak ko sa CR. So, Mas kasi daw pang palabas daw yun. Sabi, ewan ko, nurse siya. Ewan ko kung pinagtripan niya ako or ano. So, ako pampalabas, pero mawawala ba yung sakit ng puson? Oo, kasi 'di ba kaya lang naman ata sumasakit dahil hindi makalabas. Hindi nagpo-push. Oo, pag lumabas na 'yung lahat. Yan. Try mo lang. Hindi na kasi ako may inom eh. Good girl I na mean, pala siya. Wala, hindi ko na alam. Parang basta, di ba nga, may get together kami dapat. Nakiki-foods lang talaga. Wala nang inom. Nakiki-shot pero parang ice lang yung laman ng shot ko. Konting na lang. Oo. ay, tapos tumutungga-tungga pa siya. Ayos na lang no. Okay. Na-miss ko tong spin. Wala tayong spin nung last. Oo. So, mispin ko na. Kanina kaya. Sana letter A. Ayaw mag-stop. Tapos B. Feel ko A yan. Kasi dalawa sa'yo eh. So, malaki yung chance. Malaki yung chance na matatapos sana to ngayon. Oo, parang pa-quotes na tayo. Hindi pa rin tapos na umiito. Ayoko kasi stop i-click eh. Tinatamad din ako sa topic ko. O, di ba? O, di ba sa'yo? Yeah. Di ba sa'yo? Kaya tamad ka sa Diba? topic ko tuloy eh. Ang laki nung chance sa akin talaga. Okay. Uy. Mas malaki pala yung chance ng may regla. Pwedeng mens. Ang Ay, pangit wait. pala ng regla. O, the period na lang, period. Period. Pasensya na po Naku, sa lahat ng may period. Kung sinabi ko yung regla, pasensya na. Ay. Dahil dyan, hindi ako ready sa topic. Ano ba ang topic natin? Okay. Yung topic is, for you, what is the strategies of a happy life? Okay. Okay, thank you. Comment down below kung ano yung strategies yun. Below, ano kasi ito. Naisip ko yung topic na yon kasi may kanya-kanya tayong yun nga, may kanya-kanya tayong strategy para mapasaya yung mga sarili natin without spending money. Parang yung topic noon. So, yun na nga. Syempre lahat naman tayo nasa stress, nade-depress, walang pera, ganon. So, kaya yun naisip ko, parang, porke ba ganon yung mga nararamdaman, hindi na pwedeng maging masaya, di ba? So, dapat
dapat alam mong pasayan yung sarili mo. Hindi yung pabaliw, ano ka na ha? Paano Pabaliw mo ka na, hindi ganon. sarili? So, based sa laman ng utak ko ngayon, ito lang muna yung sasabihin ko. Tapos baka Disclaimer lang. mamaya, may sumingit-singit pa. So, para sa akin, una sa lahat is be positive lang. Lalim yan grabe Oo, kasi 'di ba, kung positive yung outlook mo sa buhay, kahit sobrang pangit na ng mga nangyayari sa paligid mo, kaya mong i-handle, 'di ba? Kaya mo maging masaya na kahit nanonood ka, idadaan mo sa panonood ng funny movies, makikinig ng mga music na masaya, ganyan. Tapos kausapin yung mga friends. Um, Isipin mo lang na meron kang goal sa life mo. May mga taong maasa sa'yo. So, dapat maging masaya ka para maging masaya din sila. Tama ba? Bahala ka na. Di ba? Kasi kung nakikita ng taong mga kasama mo na hindi ka happy, parang sad-sad na rin kayong lahat, di ba? Parang nakakaano yun, nakakahugot, nakakahawa. Pero kung masaya ka, tapos makita nilang masaya ka, tapos yung may mga problema sa paligid mo, napasaya mo na din, di happy. Di ba? Totoo. So, yun. Parang, yun nga, embrace the positivity kasi pag positive ka talaga, yun nga, parang sinabi ko kanina, lahat ng problema mo, parang maidadaan mo na lang siya sa tawa, ganon. Kailangan mong i-manage yun kasi nga, sabi nila, life goes on. Life is short. So, live your life to the fullest. Oh, yan na. Pati yung quote ko na dyan. All in one na pala to Tapos na. Tapos na. Para mamaya, hindi na kayo magre-reklamo. Ang dami kong sinabi. Ngayon, andito na lahat. So, Para okay mamaya na. tayong dalawa na lang. Matutulog na siya. Yeah. Yun lang. Kasi, oo nga, yun. Parang, yung pagiging masaya kasi hindi priceless na yan eh. Hindi yan mababayaran, hindi yan kailangan ng pera. Yun. So, kailangan talaga um, matatag ka kasi hindi nga laging merong support system din all of the time. Though meron, not all the time. Pero, meron. Pero not all the time. Pero, meron. Pero meron. Pero Pero, not all the time. Pero at least, sana, diba? sana Meron. aabot tayo dun sa, sa okay na yung utak mo. Na-emphasize ko lang. Nakaka-compose ka na ng mabuti. Kasi nga, meron ako. Kaya Tapos, pala, tapos kagigising ko. So, yung utak ko, paulit-ulit pa lang yung ano niya. sa cycle. Mm-mm. May point naman. Agree naman. Kasi my period, kaya my point. In fairness. Oy, tumatalino. Tumatalino. Gumana. O, di ba? Happy, kahit masakit, kahit ouchy, happy. Kahit walang Ayun na sundot. nga. Pero, going back, oo, parang kailangan mong talaga yung sarili mo kasi nga, ikaw lang din yung makakapagpasaya sa sarili mo. Kahit sabihin mong may mga nagpapasaya sa'yo dyan, hindi. Pag sa mood mo, ayaw mo pa rin. Wala, hindi ka sasaya. So, dapat yung sa sarili mo, may mindset ka na positive ka at happy. Kailangan mo maging happy. Kung pwede mong pilitin na maging happy para lang hindi bad vibes, hindi ka ma-depress, stress, gawin mo, di ba? Walang masama. Tumawa ka kahit hindi nakakatawa. Parang ngayon, Tapos natatawa. baliw-baliw.
Natatawa na lang ako kahit hindi naman nakakatawa yung sinasabi ko. Nababaliw. Uy, Oo. parang delikado naman yung ina-advise mo. Parang Oo. na-realize ko, wait lang, delikado. Parang hindi yung strategy yan. Mm. So, yun. For now, yun pa lang. Parang medyo ano naman yung sinabi ko, mga straight to the point siya. Yes. Ah, Thank for you. now, yun. Oh, di ba? Napasaya ko kahit, di ba? Kahit walang kakwenta-kwenta yung sinabi ko. I mean, May hindi kwenta, kaya napasaya mo. Hindi lang. Hindi mo lang Ano, na-explain. yung pag-explain. Oy, pero legit yung mga sinabi ko kasi ganun ko hinahandle yung sarili ko. Mm-mm. Oo Yung... naman. Pag gangster ka naman talaga, legit lahat ng sinasabi mo. Lalo pag gumagalaw ka. Kagalaw ka. Gumagalaw ako? Okay na, okay na. Okay. Sabi yung internet connection is unstable. Pero ako stable ako Baka sabihin nyo. Sasabihin ko na sana Sabihin ko na sana safe films. Okay. So for now, yun muna, promise. Seryoso naman yung sinabi ko, guys. Chatters, baka sabihin nyo. Trip-trip lang yun. Totoo yun. Kahit mukhang trip-trip lang, totoo daw Oo. yun. Kasi galing sa puso. may nararamdaman akong masakit, pero... Ano sabi ni Bash? Galing sa puson? Puso. Sabi niya, galing sa puson. Grabe. Oh. Dapat nga mag-hot compress muna ako. Kaso nakita ko yung chat nyo. Nasa codes na kayo. Tapos nagre-restart pa yung PC ko, di ba? Sabi ko kasi Gina, kasi gising na ako. Yung pala yung G. Ganun siya. Dapat, ina-explain mo. Marami kasi Kinukontento kasi, hindi kami millennial. Sorry. Yung pala yung G. Pwede G na. naman. G, Gising na. na. G, gutom na. Visit. Ano? Wait, sasabihin sana ako pero baka marinig nung isa. Sasabihin ko sana, Gina, may gout. Gago. Mas masaya pag narinig ka namin. Ano sinabi mo? Wag na lang. Nabubulong ka ba talaga or what? Ano? Okay, Tapos ka na? okay, next. Okay, so ako na. Ito na nga, diba? So yun, sa akin naman, masasabi ko, mahirap magbigay ng strategy to be happy kasi sa totoo, mahirap ma-identify kung talagang happy ka. 'Di ba? Kasi minsan kung masaya, iba kasi yung tumatawa ka sa masaya ka. 'Di ba? So, etong masasabihin kong strategies, ito yung mga strategies na ginawa ko nung dumating ako sa point ng buhay ko na masasabi ko na sobrang lungkot ko talaga. As in, parang nakilala niyo ako na hindi malungkutin, pero dumating ako sa point na sobrang malungkot. Di ko alam kung na-depress ba ako that time, kasi syempre hindi naman ako nagpa-check. Pero hindi ko alam kung na-depress ako that time, kasi sobra talaga, yung sobrang lungkot talaga. Like, nagre-reflect yung nararamdaman ko sa physical ko, yung sobrang taba ko na, tapos ang dami-dami kong pimples, tapos parang hindi ako nag-aayos. As in, pumapasok ako sa work na, naliligo ako syempre, pero hindi na ako nag-aayos. Kasi, Okay lang naman, pag sinabi mong hindi ka naliligo, walang problema lang. pero naliligo ako. Naliligo ako, pero hindi talaga ako nag-aayos. As in, parang, alam mo yung wala ka ng gana sa buhay, parang gano'n. Parang, ay nako. Pero yung point ng buhay ko na yun, masasabi ko, healthy naman yung relationship ko sa family ko. Like, wala naman akong problema sa kanila, wala rin naman kaming problema ni Les, wala rin naman akong problema sa mga kaibigan ko sa inyo, gano'n. Yung sa side ng buhay ko na yun, masabi ko happy ako. Pero, na-feel ko na parang na-depress ako talaga, na sad talaga ako.
Tapos, siguro, yung masasabi ko na first na strategy na para maging masaya ka is i-identify mo kung ano yung nagpapalungkot sa'yo. And yun yung ginawa ko na parang, ano ba nagpapalungkot sa akin? Kapag nandito na ako sa bahay, parang masaya naman ako. Parang Mm-mm. okay naman yung buhay ko. Pero once na pumasok na ako sa trabaho, yung ginagawa ko everyday, yun yung isa sa nagpapalungkot sa akin, yung mga ginagawa ko everyday, hindi ko na gusto. Yung mga nakakasama ko everyday, hindi ko na gusto. Yung vibes nila, hindi ko gusto. Tapos yun, so parang para maging masaya ka, alamin mo kung ano nagpapalungkot sa'yo. Yun yung una kong in-identify na bakit ba. So, na-identify ko na etong career path na tinatahak ko, ito yung nagpapalungkot sa akin kasi hindi ko gusto. Tapos yun, parang um, tapos second, syempre hindi ko na nga gusto, 'di ba? Parang lahat na kasi ng mga yung energy kasi nila. Parang ako for the first 2 years ko with that environment. Parang ako parang okay ako, parang ako as me na friendly, na tawag dito, happy lang, na hindi ako parang walang malungkot eh. Parang ako yun, parang ganun. Pero at some point na parang hindi ko na nakikilala yung sarili ko na parang hindi na ako to, parang ganun. Na-identify ko nga na ito yung nagpapalungkot sa akin. So parang, ito din yung isang strategy na masasabi ko na para mahanap mo yung happiness mo is wag mong i-blame yung environment mo or yung ibang tao sa lungkot mo. Kasi, syempre, during that time, malungkot ako, sila yung biniblame ko. Kasi nakakabwisit sila kasi parang ng mga to, parang gano'n ako lagi. Pero may choice naman ako, 'di ba, na umalis, 'di ba? 'Yun lang kasi pag umalis ako, mas pabor sa akin yung magstay na lang ako kaysa yung uuwi ako, yung gano'n. Pero 'wag mo silang i-blame dahil choice mo 'yun. Mm-mm. 'Yun, pangalawa 'yun na parang 'wag mo i-blame yung iba sa kalungkutan na feel mo. Wag mo din naman i-blame yung sarili mo, pero isipin mo na ikaw yung responsible doon sa nararamdaman mo. Ikaw yung responsible sa kung malungkot ka or kung masaya ka. So, para maging masaya ka, dapat maisip mo na responsibility mo yon sa sarili mo na maging masaya ka. So, kung hindi mo na gusto yung mga tao sa paligid mo, kung hindi na, parang hindi ka na masaya sa ginagawa mo, may choice ka para umalis. Pero at that time kasi, may choice ako, pero mas pinili ko magstay kasi mas pabor sa akin yung magstay ako. Kaya tiniis ko na lang siya. Kaya naman, sabi ko, sige, magstay na lang ako dito. Ito yung source ng kalungkutan ko. Pero para ma-divert, parang, ewan ko kasi kung ano yung wake-up call ko para nung naisip ko na, nung parang, alam ko na malungkot ako pero parang feeling ko nagkaroon ako ng wake-up call na parang, uy, malungkot na ako masyado, anong gagawin ko para maging masaya ako? Hindi ko alam kung anong wake-up call ko na yon. Pero nakita ko na lang yung sarili ko na nag-decide na hindi lang to kalungkutan na parang ngayon lang ako malungkot or days ha. Years to. Years ako naging malungkot. Years ko bago ma-identify kung bakit ba ako malungkot. Kaya parang naghanap ako nung feeling ko na magpapasaya sa akin. And yun yung vlogging. Kasi 'di ba sabi nila, yun parang pag hindi mo na gusto yung ginagawa mo, maghanap ka ng something na passionate ka at gawin mo yun. Kaya yun, parang some way, parang para sa akin, yung vlogging naka-help sa akin yun. Kasi alam niyo naman, gusto ko yun. 'Di ba? Tapos parang nagiging rin yun, parang na-challenge din yung creativity ko. Parang hindi siya na-distract pero parang para mag-focus ka sa mas gusto mong bagay kaysa dun sa negative na bagay na alam mo yun na hinaharap. So yun, nag-vlog ako noon and na-feel ko yun na masaya ako kasi alam niyo yung vlogmas, everyday yun gagawin.
Tapos parang everyday kong ginagawa yun, everyday ako nag-iisip ng content. Pero ang saya-saya ko, hindi ako nasa-stress, hindi ako na ano. So yun, parang third na strategy ko siguro yun is maghanap ka ng something na, ano mo yun, na parang magpapasaya sa'yo, yung gagawin mo na passionate ka, na masaya ka pag gagawin mo yun, ganon. Tapos, tapos yun, alam niyo, nag-stop ako, di ba? Nag-stop ako doon. Kasi, yung masaya na ako sa ginagawa ko, gano'n, dumating naman yung mga hindi ko gustong mga tao doon. Nagdatingan sila doon. So, aware sila doon sa vlog ko na parang, tapos comment sila. Hindi sila nagko-comment sa comment section. Nagko-comment sila sa personal. So, yun yung topic nila lagi sa work. Eh, parang, ayoko nga sa inyo eh. Parang ganun. Tapos, tawag dito, yun yung lagi nilang topic. Uy, napanood ko. Na, dun. Sige, nasa na tayo? Third na strategy na? Fourth na strategy ko. Fourth na strategy ko is okay lang na mam-block ng taong feeling mo nakakabigay sa'yo ng mental health issue. Alam mo yun, ayaw mo, yung mga taong ayaw mo, okay lang na i-distant mo yung sarili mo. Isa sa magpapasaya sa'yo yun. Kasi kung binabother ka ng tao na yun, kung hindi naman sila, parang kung sila yung source ng kalungkutan mo, okay lang na i-block mo sila, i-distant mo yung sarili mo sa kanila, ganun. So parang ako, yun yung ginawa ko na parang, alam nyo ba, nag-research pa ako kung paano mag-block. So, imbis na maghanap ka ng mga sa YouTube, yung mga naka-subscribe sa'yo, nag-research pa ako. Yun, kasi, pwede. hindi pwede. Hindi pwede. Hayaan mo lang. So, nag-stop ako nun kasi hindi ko sila ma-block. Unless public yung profile nila, pwede mo ma-block. Ganon. Pero hindi kasi sila public yung profile nila mostly. Tapos, kada may meeting, kada may kakausapin mo sila, yun na yung topic nila. Ayun. So, yun yung fourth na strategy ko na parang doon ko na hiniwala yung, ito, magiging professional lang ako sa kanila. Parang ganon. Hindi sila pwedeng mag-interfere sa mga personal kong mga bagay-bagay. Alam mo yun, mga personal things ko. Hindi. Pang work lang. Hindi ko sila ano. Tapos yun, isasama ko na rin doon yung maging lagi ko tong sinasabi at lagi din natin tong naririnig, yung learn to say no. Kasi pag nag-yes ka, nagiging people pleaser ka, lahat ng gagawin mo is ayon sa kanila. Sabi nga nila na parang you always say yes to other people and no to yourself. Which is dapat the other way around na you should always say yes to yourself and no to people na pag feel mo na no without explanation. Basta wag kang basta wag kang yung wag ka nang aabuso naman yung to the point na parang ginagamit mo na lang yung tao kaya no ka ng no sa kanila pero sila yes nang yes sa'yo. Hindi naman yung ganun. Pero parang the point naman yung masyado ka na madaming nasa sacrifice just to please them, just to say yes. And minsan kasi, kaya rin ako people pleaser or nahirapan akong mag-no sa mga tao kasi alam ko yung feeling of rejection. At ayoko mag-reject kasi alam ko ayoko maka-hurt ng mga tao, gano'n. Without knowing na by doing that, you're hurting yourself. Sa work, lagi ako nag-yes, yes, gano'n. Hanggang sa inaabuso na ako, hanggang sa, nakita ko na ng sarili ko na parang abuse. Na yun, malungkot na ako, parang ibinigay ko na lahat. Gano'n. Tapos yun, eto din, yung parang in relation sa sinabi ni C kanina, yung positive, mo sa buhay, gano'n. Actually, napansin ko din yan sa work ko na parang lahat ng negativity doon, parang
lahat ng negative vibes nila, parang ina-absorb ko. Tapos nung napuno na ako, nung nag-burst out na ako, wala akong ibang ibinigay sa kanila kundi negative vibes. Lahat, kasi yun ang ina-absorb ko sa kanila. So wala kang may bibigay kundi negativity din. Kaya yun, maganda yung may positive ka talaga. At saka lagi mong ang kukunin mo lang lagi is na vibes, na energy ay positive. Para yun lang din yung maibibigay mo na energy, positive energy. Parang nasabi niya kanina na nakaka-apekto yun sa ibang mga taong makakasama mo. Kung ano yung energy na ibinibigay mo sa kanila. So parang Bilisan, ano, baka mabaliw na siya. ha? Kaya nga ipabaliw na siya. Sorry. Tapos ano pa ba? Yung para malabas ako dun sa posisyon na yun, para masabi ko na fully masaya na ako. Kasi, ayun yung mga nangyari sa akin hanggang sa, yun, nilakas ako na yung loob ko na, na umalis doon. Pero hindi ganun kadali yun. Kasi mayroon ako story, isasabihin sa inyo. Dumating ako sa point na meron akong isang in-applyan na para sa akin, perfect na siya. Na-meet ko na lahat ng managers, na-meet ko na, tapos yung offer sa akin, mas malaki pa doon sa ina-expect ko, ganun-ganun. Hanggang sa, ang hinintay ko na lang is confirmation nila. So ako, grabe yung expectation ko, grabe na to. Sabi ko, ready na ako umalis, ganyan-ganyan. Ang saya ko na. Tapos 1 week na, usually yung first interview, second interview, final interview, ang bilis lang nilang mag-call back sa akin. Lumipas na yung 1 week, di pa sila nag-call back. Tapos lumipas na yung second week, di pa rin sila nag-call back. So ako nang nag-call back. Tapos sabi nila, may event kasi na, may big event na mangyayari sa Qatar. So parang hinold nila yung position. Tapos ako naman, shit, ano yun, 2 months, ganun, maghihintay. Di parang, nasad na ulit ako na parang, ay, ang tagal. Pero sabi ko, sige, hintayin ko. Tapos, natapos yung event. Tapos tumawag ako sa kanila. Tapos parang, hindi pala ako tumawag sa kanila muna. Parang naghintay muna ako. Tapos nung tumawag na ako, sabi nila parang hindi pa daw open yung hindi pa daw nila ino-open ulit yung position. Parang naka-hold pa din. So maghanap na muna daw ako. Parang hindi ko na alam kung ano ba, ni-reject nyo ba ako or talagang wala na yung position, ganyan. So parang sabi ko, wala na to, ganon. Tapos parang after ilang months, 2 months mga ganon or 1 month, ganon. Ewan ko ba, nag-check lang ako sa LinkedIn kung meron na yung position nila, parang na-occupy na yung position nila. Tapos nakita ko, parang days ago lang, meron nang bago doon sa position nila. Tapos parang, grabe yung heartbreak ko noon kasi grabe yung expectation ko na parang akala ko makakalaya na ako doon sa gusto kong maalisan. Tapos parang, grabe talaga yung ano ko noon, parang nadismaya ako. Parang sabi ko, tinanong ko yung sarili ko, sabi ko, ano ba, is there someone better than me for that job? Or is there a better job for me? Sabi ko. Tapos yung kinakalma ko lang yung sarili ko kasi sobra talaga yung lungkot ko kasi grabe na yung peak ng kasiyahan ko kasi aalis na ako dito, ganun. Tapos biglang lagapak na parang wala na yung pag-asa ko. So yun din, isang strategy din yun na huwag ka masyadong mag-expect. Kasi yung disappointments, yung kalungkutan, ano rin yan sa expectations, maglilid din yan sa kalungkutan mo. So, lessen your expectation para, alam mo yun, para masaya ka lang, ganon. So, yun na nga. Doon na ako doon. Eh di, eh di, clinose ko na yung door na yun. Ganon. So, sabi ko, ano ba? Oo. Ano ba? Parang, so, medyo sumasaya na ako. Narinig nyo? Eh di, wow, sabi mo. Maano na ako? Ano? Ano? Sabi mo kasi Eddie. Eddie, wow. Eddie, wow, sabi mo. Visit ka. Tapos yun, Sorry. ano na ba? So, yun nga, parang unti-unti na ako, dun sa mga strategies na ginagawa ko, unti-unti na, feeling ko, eto na ang return of the comeback. Sumasaya na ulit ako. Sumasaya na ako dahil sa mga ginagawa ko na yun, na parang wala na rin akong pakialam sa kanila, ganun. Isa strategy rin yung magkaroon ka ng, ng attitude na
I don't give a fuck attitude. Totoo din yun. Parang medyo mahahappy ka din. Ganon. Tapos yun, parang inaccept yun, yung acceptance din sa situation mo na minsan hindi mo lang din talaga makokontrol yung mga bagay-bagay. Ganon. Kahit may choice ka, kahit na may ginagawa ka, minsan hindi mo lang talaga makokontrol yung mga bagay-bagay. So, acceptance din. Tapos, hanggang sa hinintay ko yung parang right opportunity for me hanggang sa makaalis na ako doon. And andito na ako ngayon na masaya kahit papano na 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 na-push ko yung kwento ko, yung strategies, at yung pinagdaanan ko na yun. Ganon. So yun, na kahit na lugmok ka, na-realize ko na lugmok ka, ganon. But because meron tayong mga strategies to be happy, meron tayong mga fina-follow na ganon, makakaahon din tayo sa kalungkutan. For now, yun muna. Wait lang. Nakalimutan ko kasi parang isa din pala doon sa bagay na parang nagpapalungkot sa akin na yung career ko na to. Bakit ako ganito? Isa rin nun, kino-compare ko kasi yung sarili ko sa ibang mga ibang mga kabatch ko, kabatch natin, ganyan na parang bakit ito ganito na yung career niya tapos ako nandito pa rin ako. Tapos meron pang dumarating pa ako sa sobrang sama ako mag-judge na feel ko mas mataas sahod ko dito pero bakit ganito yung nagagawa niya sa buhay niya? Yung ganon, parang kino-compare ko. So, si Bash ba? Gumagala. Sana hindi busy si Bash, diba? Kanina Not pa yan. listening kasi Not siya. listening. Kaya mo na siya. Mag-listen ka na lang ulit. Pakinggan mo na lang ulit yung podcast. Tapos yun, less din yung, wag mo na lang din i-compare yung path na meron ka sa path ng iba. So yun ang aking story yun ang journey ko sa pag-abot ng masaya. Kahit papaano na, ano mo yun, from sad to happy. So we would love to hear your thoughts, BA. If kasama siya sa atin. If Ginagawa mo? Ha? Ano ba ginagawa mo? Nag-note? Nagti-Tinder ka ata eh. Na? Nag-note? Nag-notes. Wow, nag-notes. Ano ka, student? Parang, Okay. Ano Okay. actually yung mga sinabi mo, yun yung mga gusto kong sabihin. Kasi parehas tayo ng experience. So, okay na. Lalo ka na siya kasi Oy, masabi. Nag-search na. Never ka magkakaroon ng same experience. Because magkaiba tayo ng approach, feeling ko. Kaya i-share mo na yan. Hindi. Pero yung dun sa first me, yung know the problem, totoo yun. Totoo yan. Kailangan yung malaman sa sarili nyo kung ano yung problema nyo. Bakit kayo nalulungkot? Bakit kayo nalulugmok? Kailangan mo malaman kung saan ka malungkot para alam mo kung ano yung susolusyonan mo sa buhay mo. Diba? Para hindi ka gagawa ng mga bagay na sa tingin mo na susolusyonan yung problema mo pero hindi pala, nadadagdagan lang pala. Diba? Parang yung mga iba, diba, malungkot sila, lumapit sila sa drugs or lumapit sila sa mga hindi magandang bisyo, which is, imbis na masolusyonan nila yung mga problema nila, mas naging worse pa yung situation nila. So, yun. So, having said that, kailangan mong, doon naman kami nagkakasalungat ni B kasi sabi niya, do not blame yourself. For me, you have to blame yourself para makamove on ka dun sa kalungkutan mo. Kasi nga, pag andun pa rin yung pain, andun pa rin yung sadness sa puso mo, hindi ka sasaya eh. Hindi ka magiging genuinely happy dun sa situation mo, 'di ba? So as long as nandun pa rin yung sarili mo sa sitwasyon na yun and you are not blaming yourself to heal from that, hindi ka sasaya. And then another strategy for me is yung find something that will change your situation. Parang kumbaga, kung ito yung ginagawa mo dati, maghanap ka ng panibago na sa tingin mo mag-work din dun sa nangyayari. Kasi pag yung ano ko naman dito is parang yung kung routine na yung ginagawa mo sa buhay mo. Parang wala nang bago, wala nang mangyayaring
ikakasaya mo. Kasi syempre, masaya ka na dati sa ganun eh. Diba? So, pag nangyayari lang yung, I mean, parehas lang yung nangyayari sa buhay mo. Hindi na siya yung exciting. Diba? You have to find something that will make you excited to live, in order for you to be happy. Diba? And sa akin, yun nga din pala, yung in connection with the know the problem. Huwag kang gagawa ng mga band-aid solutions sa mga problema. Gaya nga yung sabi ko kanina na iinom ka, mag-iossi ka para lang sumaya ka, 'di ba? Hindi yun yung proper way to find or to be happy in life. Kasi 'di ba, usually kunyari heartbroken ka or kaya may problema kang tara inom tayo. Ganun na lang lagi ang sinasabi ng mga tao, 'di ba? Pero as a person na hindi man umiinom, Huwag mo kami person na niloloko hindi dito. Hindi, pero hindi talaga ako masyado na umiinom. Oo nga. Parang sa akin, hindi siya solution for the problem in order for you to be happy or para lang. Parang pagka band-aid solution nga lang talaga siya na for the Panandalian. meantime, makakalimutan mo yung problema, pero andun pa din. Diba? Andun pa din. And then another strategy is go back to your core. You have to know yourself, 'di ba? Sa tingin mo ba itong bagay na ito nararapat sa iyo? Sa tingin mo ba itong bagay na to nagpapasaya pa sa iyo? 'Di ba? Alamin mo yung sarili mo. Ay kumbaga kung tingin mo kaya nga nasabi ko kanina, kung tingin mo hindi na nagpapasaya itong bagay na to sa iyo, bitawan mo. 'Di ba? Huwag kang mag-hold doon sa ganong situation kasi nga habang tumatagal ka sa situation na yun, mas lalo kang na lulugmok, mas lalo kang ano na kasing Tagalog, anong English nun? Yung pag nagde-dwell ka dun, mas lalo kang nagiging depressed, parang gano'n. Sadder. Sadder. Parang okay, ganun na. Pero ganon, you have to go back to your core and know yourself in order for you to be happy. And syempre, pag alam mo naman na yung sarili mo, then you have to love yourself. You have to give something to yourself that would make you happy, like going out of the country, out of town, buying some things, eating outside, watching movies. Gastos? Diba? Hindi naman, and then hindi naman sa lahat ng oras ganun Tsaka gagawin mo. hindi, okay lang yun kasi that's for him. Di ba? Sabi ko naman dun sa topic, it's for you. How do you make, what is your strategy? So, baka kung yun, yung isa sa strategy niya, di wow. Di meow. So yun. Thank you for clearing those understanding. And then, pero yun nga, you have to love yourself. You have to give a lot of love to yourself in order for you to be happy. Gaya nga yung sabi ko kanina, gumawa ka ng mga bagay na sa tingin mo magpapasaya sa sarili mo. Yeah. Hindi yung paulit-ulit lang yung ginagawa mo sa buhay. And then, another strategy is surround yourself with positive people and with positive environment. Diba? Kasi tayo naman, mapipili naman natin kung sino yung mga taong sa surround sa atin. Hindi naman tayo, kumbaga, pagkapatid natin, syempre, hindi na natin mapipili. Though, pwede rin naman natin silang i-out sa pwede rin naman natin silang iwan or i-out sa buhay natin. Pero syempre, doon pa rin naman yung love for your family. So, yung surround yourself with positive people is dun pumapasok yung mga friends, yung mga colleagues, diba? Gaya nga nung situation ko before when I was still in Bangkok. Hindi na ako masaya dun sa work. So, what I did is, naghanap din ako sa LinkedIn, tapos, nakita ko tong company na to, okay na, mataas na yung expectation ko, andun na lahat, yung sahod, mataas, yung parang narinig ko na yun. Hindi, pero totoo yun. Parang yung isa hindi listening. Sabi niya, ano yun? Mga walang hiya kayo. Diba?
Listening ako, doon lang ako sa last part talaga na kasi nagno-notes nga ako. So yon nag-apply ako sa LinkedIn. Tapos nag-apply ako. During that time, parang kumbaga, sabi ko, sige, magpasa lang ako ng magpass kahit kanino, ganun, ganun. Tapos after 2 days, nag-reply yung HR nitong company. Then, yun, tinake ko na yung opportunity. Kasi sabi ko, gusto ko nga talagang ma-out dun sa environment na hindi na ako masaya tsaka masyadong toxic. Kasi pag yung environment mo is toxic, hindi ka na din talaga mag-grow and you will be negative in life, di ba? Parang kumbaga yung outlook mo sa buhay is magagaya na rin sa pag-iisip nila. Magagaya na rin sa pag-iisip nila. Parang yung pagsasalita ni Les charot. And, magagaya ka na rin sa pag-iisip nila. Tapos yung pananaw mo sa buhay, hindi na rin gaganda, di ba? Parang, kasi pag sa situation na yun, maghihilaan lang kayo na hindi ka pwedeng sumaya kung hindi ka rin masaya. Parang ganun yung Grabe naman. environment ng mga negative. Mm. Yeah. Hindi, yung mga negative people, ganun man talaga sila, di ba? So Agree. parang kumbaga, they are dragging you down pag masaya ka. So kailangan mo maghanap ng magandang environment for you. Yung something new for you para kumbaga para naman para naman mabago yung utak mo, yung mindset mo ba. And then lastly is yun nga, yung try something new in your life. So parang kumbaga dati hindi ka naman nagba-bungee jumping, mag-bungee jumping ka na ngayon para sumaya ka. Ganun. Parang yung mga iba, 'di ba, parang lagi lang iniisip hindi namin kayang gawin to. So try yourself, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo kaya kung hindi mo pa talaga try. So you have to try something new para malaman mo kung ano yung mga bagay talaga na umaayon sa iyo na para makakapagpasaya sa iyo. So for me, those are my strategies to be happy, 'di ba? Though some of my strategies are expensive. Secret. Are expensive but But probably expensive but chatters could also effective. Worth it. effective and fulfilling. Fulfilling, yeah. Worth it. Yes. So yun, for now yun lang po masasabi. Sa dami ng pinagsasabi, so yun lang po masasabi. Yun lang talaga. Let's take a break for this episode. Keep tuning in to enjoy the exciting stories here at the Cryptid Podcast with ABC.